Ang unang Paskwa. Ito ang tinawag nga ni Moises sa mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa tuwing Lib-Jubi. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan, tinig 3. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Egipto at papatayin ng mga Egyptyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng angerel ng kamatayan. Pati para't sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagyang ganapin, pati ng inyong mga anak. Puatifing, patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupaing ipinangako sa inyo ni Yahweh. Bakit tinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito? Patise, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patanginin na ang mga Egyptian. Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Buong ni David, pagkatapos umuwi na sila at isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni na Moises at Aaron. Ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Bedikling, manghaning gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Egipto. Mula sa panganay ng Faraon at tagapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Deti ng gabing iyon, nagising ang Faraon ng kanyang mga tauhan at lahat ng Egyptyo. At nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Egipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki kay Bigin. Nang gabi ring iyo ay pinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, umalis na kayo sa Egipto! Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo na ninyo!" Dalhin na ninyo pati inyong mga tupa, kambing at baka. Umalis na kayo at ipanalangin din ninyo ako. 33. Pinapura sila ng mga Egyptyo at sinabi sa kanila, "Mamamatay kaming lahat kapag hindi pa kayo umalis dito." 3 daw yan, binalot nila ng damit ng minamasang harina na di na nalagyan ng pampaalsa ni alisin sa sisidlan. Pinasan nila iyon at umalis. 30. Nooy nahingi na nila sa mga Egyptyo ang mga alahas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moises. 36. Ibinigay ng mga Egyptyo ang anumang hingin ng mga Israelita, sapagkat niloob na ni Yahweh na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Egyptyo, ang pag-alis ng mga Israelita sa Egypto. Tratits, mula sa Rameses, naglakbay ang mga Israelita patungong Sukot. Humigit kumulang sa 600,000 ang mga lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Tradikasyon, maraming hindi Israelita ang sumama sa kanila. Marami rin silang dalang tupa, kambing at bakatritayo, at niluto nila ang dala nilang gagawing tinapay na wala pang pampaalsa. Hindi nila ito nakuhang lagyan pa ng pampaalsa sapagkat apurahan ang kanilang pag-alis sa Egipto. Wala na silang panahong magluto ng pagkain. 40. Nanirahan ng una Israelita sa Egipto ng 40 taon. Faraon huling araw ng ika-40 taon nang umalis sa Egipto ang lahat ng lipi ng bayan ni Yahweh. 40. Nang gabing iyon sila ay niligtas ni Yahweh at inilabas sa Egipto. Kaya ang gabing iyon ay
Hotitrik sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, ito ang mga tuntunin tungkol sa Paskwa. Bawal kumain ito ang mga dayuhan. 34 ngunit ang alilang binili ninyo ay maaaring pakainin nito kung siya ay tuli na 45s. Hindi rin maaaring kumain ito ang mga dayuhang nakikipanuluyan lamang sa inyo, o kaya'y ang mga iba ang manggagawa ko ng gipsit. Ang korderong pampaskwa ay dapat kainin sa loob ng bahay na pinaglutuan nito. Huwag ilalabas kahit kapiraso nito at huwag ding babaliin kahit isang nakokwalidere. Naikista ng Paskwa ay pagdiliwang ng buong Israel. Tuli-tuli. Lahat ng dayuhang nakikipamayan sa inyo na gustong makipagdiwang sa Paskwa ay kailangang tuliin muna, pati ang kanyang mga anak na lalaki, bago pasalihin sa pagdiriwang. Sa gayoy ituturing silang katubong mo Israelita. Huwag hahayaang kumain nito ang sino mang hindi tuli 49. Lahat ay saklaw ng mga tuntuning ito, maging siya'y katutubo Israelita o tayo. Sinungod na mirahat ng mga Israelita ang iniuos ni Yahweh kina Moises at Aaron 15. Nang araw na iyon, inilabas ni Yahweh sa hikagtog ang balat sa kadikat at nakahalay sa pati kanilang lipi.